Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Bunny Bears, Back to Earth. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena ng isang lalaking oso, si Bramble, na naging bayani para talunin ang mga halimaw na sumalakay sa lungsod. Siya ay naging isang sikat na bayani na nagustuhan ng lahat, kabilang ang kanyang kapatid na si Briar. Sa kasamaang palad, ito ay imahinasyon lamang niya. Sa katunayan, hiniling sa kanya ni Victor na linisin ang lahat ng basura sa kagubatan kasama sina Tiki, Bobo, at Briar, na palaging gumagawa ng kanyang trabaho ng tama. Nangako si Victor na bibigyan siya ng isang piraso ng ice cream para hikayatin si Bramble na tapusin ang kanyang gawain. Agad siyang naging sobrang excited. Sa kabilang panig ng kagubatan, 3 jet plane ang inaatake ang isang spaceship na kanilang hinahabol mula sa labas ng daigdig. Isang automatic rocket missile din ang inilabas para barilin ang alien plane. Si Bramble, na naghahanap ng ice cream, ay hindi sinasadyang nakita ang kaganapan at halos maapektuhan ng pagsabog, buti na lang at nakailag siya sa nahuhulog na cube, at aksidenteng may lumabas na hexagon cubic sa cube. Si Bramble, na interesado sa pagkuha ng cube, ay naapektuhan. Ang kanyang katalinuhan ay kapansin-pansing bumuti. Tumakbo si Bramble, natakot sa nangyari sa kanya, ngunit nawala ang takot nang makakita siya ng ice cream sa bahay ni Victor, ngunit hindi na niya ito nakain dahil sa pagdating ng bisita mula sa spaceship na nakita niya kanina. Siya si Poby, isang lalaking pusa. Naisip ni Poby na ninakaw ni Bramble ang kapangyarihan mula sa cube. Habang sinusubukang kainin ang ice cream ay hinila ni Poby si Bramble dahilan para malaglag ang ice cream. Nagalit si Bramble dahil hindi siya nakakain ng ice cream, inatake si Poby at hindi sinasadyang natalo niya ito. Tumakbo lang si Bramble at humingi ng tulong kina Briar at Victor. Gayunpaman, sinamantala ni Poby ang kanyang kawalang kasalanan bilang isang pusa, dahil dito, sinisi si Bramble sa pagkasira ng bahay. Nagpatuloy sa pag-arte si Poby kaya si Bramble ang may kasalanan. Sa ganoong paraan, gagawin ni Bramble ang anumang gusto niya. Ginawa rin ni Poby ang lahat para sirain ang buhay ni Bramble. Sa kabilang banda, 2 lalaki ang nagpadala ng kanilang tropa para hanapin ang kinaroroonan ni Poby. Mula sa isang drone, alam nilang nasa kagubatan siya. Ngayon, pupunta sa bayan sina Victor, Briar at ang iba pa habang pinipili ni Bramble na manatili sa kakahuyan para alagaan si Poby. Imbes na magkasundo, nag-away sina Poby at Bramble, ngunit biglang may dumating na grupo ng mga tropa upang salakayin si Poby. Matapos nilang labanan at matagumpay na talunin ang mga ito, ipinaliwanag ni Poby kay Bramble na siya ay mula sa ibang planeta. Ang pag-atake ay magpapatuloy hanggat siya ay nasa mundo pa at maaaring gawing target nila ang mga kaibigan ni Bramble. Sinabi ni Poby na hindi na siya makakabalik dahil nasira ang kanyang spaceship. Hiniling niya kay Bramble na ayusin ang kanyang spaceship gamit ang katalinuhan na nakuha niya mula sa cube. Sinabi ni Poby kay Bramble kung may iligtas niya ang mga kaibigan niya ay maaari siyang maging bida na gusto niyang maging, at agad naman itong tinanggap ni Bramble. Ipinaliwanag ni Poby na ang katalinuhan sa utak ni Bramble ang susi sa pag-aayos ng spaceship, dapat kayang kontrolin ni Bramble ang kanyang utak upang mahanap ang bawat piraso ng spaceship na nakakalat sa kakahuyan at pagsamahin ang lahat. Si Bramble, na sinubukang mag-focus gamit ang kanyang mga kakayahan, ay natagpuan ang isang bahagi ng spaceship. 2 driver ng truck ang nakitang nagdadala ng mga piraso sa gitna ng bayan, sinundan naman nina Bramble at Poby ito, nang aagawin na ni Poby ang mga bahagi ng spaceship, naubusan ng enerhiya ang kanyang combat costume. Isinuot pa rin ni Bramble ang kanyang costume kahit na hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Dahil ayaw mawala ng isang piraso ng eroplano, sinubukan ni Poby na habulin ang truck ngunit sa halip ay natrap siya sa gitna ng karamihan at nagdulot ng kaguluhan doon. Pagkatapos ay sumugod si Bramble upang iligtas si Poby sa pamamagitan ng paghila sa kanya sa paligid ng bayan, doon nila nakita si Briar at ang iba pa. Ang mga pagsisikap sa pagliligtas ay nagdulot ng isa pang problema, si Briar at ang iba ay tinamaan ng basang semento. Matapos magawa ni Bramble na linlangan ang mga pulis sa kanyang pagbabalat kayo, nahanap din niya ang lokasyon ng mga piraso ng spaceship. Ang mga piraso ay sisirain gamit ang isang makina sa scrap recycling site.
Habang naglalaro ang dalawang opisyal, sumakay sina Bramble at Poby sa makina ng eroplano, ni-recharge ang enerhiya ng combat costume ni Poby, at ginamit ang katalinuhan ni Bramble upang mahanap ang lokasyon ng pinsala. Nalaman ng mga bantay na naroon sila kaya lumabas si Poby para pigilan sila at bigyan ng oras si Bramble na ayusin ang mga makina. Matapos ayusin ni Bramble ang spaceship, bumalik sila sa lungsod upang makipagkita sa mga kaibigan ni Bramble, na sinusubukang makaalis sa semento. Masigasig si Bramble sa pagbabahagi ng mga hindi pangkaraniwang karanasan ngayon. Ngunit agad nawala ang kanyang sabik nang marinig ang lahat ng kanyang mga kaibigan na nagrereklamo tungkol sa kanilang malas na sinapit sa kanya at sinisirin siya ni Briar. Sa kabilang banda, nalungkot si Poby dahil namimiss niya ang kanyang pamilya. Sina Bramble at Poby ay sabay na kumain ng kamote para pasayahin ang sarili. Napagtanto noon ni Bramble na siya ay isang magulo, ngunit lahat ay ginawa niya at sinubukan niya ang lahat upang mapasaya ang mga kasama niya. Biglang may dumating na lalaking naging kalaban ni Poby na si Red. Agad namang nakatakas sina Poby at Bramble gamit ang spaceship. Hindi sinasadyang na-detect ni Bramble ang mga piraso ng spaceship ni Poby sa isa pang ship na hindi kalayuan sa kanilang lokasyon. Ang ship ay pag-aari ng isa pang tropa na sinubukang hulihin si Poby. Pagkatapos ay pumasok sila sa ship, nang mahanap na ni Poby ang iba pang piraso, nakipaglaban siya sa tropa para kunin ang kanyang kwintas at kumuha ng oras para pagsama-samahin ni Bramble ang lahat ng natitirang bahagi ng spaceship. Nababantayan pala ng matibay na kalasag ang kwintas kaya hindi ito nakuha ni Poby. Lalong lumaki ang gulo nang magpakita si Red at lumapit sa isang magandang babae na nagngangalang Purple, na hawak ang kwintas ni Poby. Nagtutulungan pala silang dalawa para matrap si Poby sa ship at aksidenteng napatay si Poby, kaya naalala nito ang mga pangyayaring sumira sa kanyang planeta matagal na ang nakalipas. Pagkaayos ng spaceship ay agad na binuhat ni Bramble si Poby at dinala kasama ang kwintas. Subalit pilit silang hinahabol ni Red at Purple habang naglalaban ang dalawa para sa kwintas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinagsama ng katalinuhan ni Bramble at nakontrol niya ang spaceship ayon sa gusto niya. Walang sinuman ang nakagawa ng katulad ng kay Bramble, ngunit hindi ganoon kadaling sumuko si Purple. Inipon niya ang lahat ng kanyang ultimate weapons para salakayin sina Poby at Bramble. Tumakas sila sa kalawakan upang maiwasan ang lahat ng mga rocket. Si Bramble din ang naging unang oso na tumuntong sa buwan. Agad na nakalimutan ni Bramble ang kanyang kalungkutan at naglaro sa buwan, niyaya niya si Poby na i-enjoy ang saya sa buwan kasama niya. Habang nakaupo sila at tinatangkilik ang napakagandang tanawin ng kalawakan, tinanong ni Bramble si Poby kung para saan ang layunin niya sa mundo. Dumating pala si Poby sa mundo para hanapin ang kanyang pamilya, at ipinanganak siya sa Earth. Ang mga species ni Poby ay nasa mundo mula noong 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Namuhay sila ng payapa at nagkaroon ng advanced na teknolohiya. Isang araw, dumating ang isang tropa ng mga robot na sumisira, si Quizork, upang sirain ang kanilang kapayapaan. Lumikha ng kaguluhan ang mga tropa ni Quizork at nagdulot ng mga natural na sakuna sa lahat ng sulok ng mundo. Kinailangan ng mga species ni Poby na umalis sa Earth at maghanap ng isa pang mas mapayapang planeta, ngunit sa kanilang paghahanap ng bagong planeta, ang kanilang spaceship ay nilamon ng black hole, habang si Poby ay nagawang iligtas ang kanyang mga magulang at nauwi sa pag-alagala sa walang hangganang space at oras sa loob ng daan-daang taon. Nang makalabas na, nagulat si Poby nang makitang gumanda na ang Earth. Samantala, sina Red at Purple, na hindi nagtagumpay sa paghuli kay Bramble at Poby, ay lumipat upang kidnapin sina Briar, Victor at ang iba pa. Nahuli sila dahil naloko sila sa mga salita ni Red at Purple na nagsasabing si Poby ay isang alien na dumukot kay Bramble at may balak na sirain ang Earth. Kaya para iligtas si Bramble, inimbitahan ni Purple si Briar at ang iba pa na makipagtulungan laban kay Poby para panatilihing ligtas ang mundo. Natapos ang kanilang mga kasinungalingan nang may mga ulat na nakarating sina Bramble at Poby sa North Pole at natalo ang lahat ng tropa doon. Ang North Pole ang naging huling lugar na tinirahan ni Poby bago siya umalis sa mundo. Ang pasukan sa lungsod ay mabubuksan lamang gamit ang sikretong code ng mga species ng pusa at ang kwintas na pag-aari ni Poby, at iyon ang huling bayan na kanyang tinitirhan. Ang katalinuhan ni Bramble ay nagmula sa teknolohiya at sistema ng lungsod.
Maaaring gumana pa rin ang radio transmitter tower para makapagpadala ng mensahe si Poby sa kanyang mga magulang. Nang hindi nila nalalaman, ang insect robot ni Red at Purple ay pumasok sa lungsod at sinira ang proteksyon na kalasag. Napagtanto ni Poby na hindi sila pinuntirya ni Red at Purple, kundi si Quizork ang dating senelyuhan ng dating Poby. Natuklasan din ni Bramble na si Briar at ang iba pa niyang mga kaibigan ay sumali sa puwersang Red at Purple. Matapos marinig ang paliwanag ni Bramble, napagtanto nilang naloko sila dahil dito si Briar at ang iba ay sumunod kay Poby. Sa kabilang banda, si Poby ay natalo ni Red, at si Purple ay nais na i-activate muli ang Quizork. Sa kabila ng pagbabala ni Poby tungkol sa mga mapangwasak na epekto na matatanggap kung matagumpay na ma-activate ang robot, mukhang walang pakialam si Purple tungkol dito. Kahit na ang mapanirang epekto nito ay maaaring makapinsala sa mundo at iba pang mga planeta, at si Bramble ang tanging pag-asa. Sa kanyang katalinuhan, mapapahinto niya ang robot bago ito ma-activate. Sa kasamaang palad, nahulog sa bangin sina Poby, Bramble at iba pa, at mas malala pa, si Briar ay nadaganan ng mga bato. Pilit na sinubukan ni Bramble na mailabas si Briar mula sa pagkawasak, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang nangyari. Nakaramdam siya ng sobrang pagkadesperado. Buti na lang, buhay pa si Briar, at sinabi niyang lagi niyang mahal si Bramble kahit anong mangyari. Bilang isang pamilya, hindi maganda kung puro masama ang iniisip niya. Nang marinig iyon, natuwa si Bramble at lumakas. Samantala, nawalan ng malay si Purple kaya hindi niya na-control si Quizork, lahat ng nasa harap nito ay inatake niya. Nagawa ni Bramble na iligtas ang lahat ng kanyang mga kaibigan at ang mga tao doon mula sa pag-atake ni Quizork. Ang pangunahing layunin ni Quizork ay pasabugan ang signal tower, ngunit hindi pumayag sina Poby at Bramble sa gagawin ng robot. Naabot na ni Bramble ang antas ng paggising na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang gusali at ang mga bagay sa paligid nito. Samantala, si Briar, ang kanyang mga kaibigan, at ang Red Troop ay nakipaglaban upang tulungan si Bramble na gumamit ng mga simpleng armas. Nang ma-corner, inipon ni Bramble ang lahat ng kanyang lakas at nag-transform bilang Good Bear, naglaban ang dalawa hanggang sa talunin niya si Quizork. Nang matapos ang laban, nakita ni Bramble ang nakaraan ni Purple na iniwan ng kanyang mga magulang at binubuli ng mga tao sa paligid niya. Takot at pangungulila lang ang nararamdaman ni Purple, kaya ito ang naging dahilan kung bakit siya naging masama. Sa wakas dahil sa malalang pinsala ng robot sumabog ito, buti na lang at nailigtas ni Poby si Bramble at kinuha si Purple. Nailigtas nila ang planetang Earth sa pagkawasak at ang lahat ay nagdiwang dito. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.